Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Alright, sa oras na 8 sandali makalipas ng alas 5 na ng morning, silipin na po natin ang mga umaarangkadang headline. Arangkada Balita. First call sa malakas na lindol sa Taiwan, umakyat na sa siyam 2 Pilipino kabilang sa mga nasugatan. Arangkada Balita. Sa gitna ng anihan ng palay, presyo ng bigas mataas pa rin ayon sa DA. Arangkada Balita. Ay isang milyong estudyante apektado na ng tumitinding init ng panahon. Arangkada Balita. PNP bigong arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Arangkada Balita. Balita naman sa ibayang dagat, 7 katao patay sa pananalasa ng bagyo sa Eastern China. Arangkada Balita. Sa sports, Magnolia Hotshot star, naku, eto na naman, Calvin Abueva, suspendido na naman ng isang laro. Arangkada Balita. Sa showbiz, Catherine Bernardo at Alden Richards, pinusuan ng mga netizen. Arangkada Balita. Sa ating viral na balita, nagpapabebe ka rin ba kapag inaantok? Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa magandang morning! Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa ngayong buong araw na ito ng Thursday. Ngayon po ay Abril 4, 2024. Sa ngalan po ni Judith Estrada Larino, inyo pong makakasama hanggang alas 6 po tayo, Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga po ng mga umaarangkadang balita, umabot na sa siyam ang bilang ng nasawi, habang mahigit siyam na raang iba pa ang nasugatan matapos ang magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Taiwan kahapon. Iniulat ng National Fire Agency ng Taiwan na nagmula o karamihan ng mga nasawi ay mula sa Hualien County na sentro ng pagyanig. Mahigit kalahati ng aabot sa 26 na gusali ang gumuho, kung saan mahigit kalahati sa mga ito ay nasa Hualien. At 20 katao naman ang pinangangabahang natrap sa mga gumuhong building. Samantala 50 hotel workers naman ang nawawala habang patungo sana sa isang parke nang maganap ang malakas na lindol. Ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan ay tala po kahapon mag-aalas 8 po yan ng umaga, ang itinuturing na pinakamalakas na naranasan sa Taiwan sa nakalipas na 25 taon, kung saan inaasahan pa ang mga aftershocks sa mga susunod pang araw. Arangkada Balita. Kaya pa rin po niyan, 2 Pilipino naman ang kabilang sa mahigit 700 nasugatan matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Ito ang kitimpirma ni Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak kaugnay sa sitwasyon sa nabanggit na bansa.
Kaya tiniyak ni Kakdak na walang Pilipinong malubhang na apektuhan ng lindol. Wala pa anyang natatanggap ang DMW na ulat hinggil sa mga Pilipinong nawalan ng bahay o tirahan dahil sa malakas na pagyanig. Arangkada Balita! Handa naman ang pamahalaan ng Pilipinas na sumaklolo sa mga Pilipino sa Taiwan na naapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol. Sa official X account ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyang din ito na batid niya ang hirap na nararanasan at nararamdaman ngayon ng mga mamamayan ng Taiwan matapos ang malawak na pinsalang idinulot ng malakas na pagyanig. Ayon kay Pangulong Marcos, anumang tulong ay handang ipaabot ng gobyerno ng Pilipinas sa lahat ng mga apektadong Pinoy. Matala tiniyak din ni PBBM na ginagawa na ng Department of Migrant Workers ang lahat ng hakbang para sa kaligtasan ng halos 160,000 Pilipinong naninirahan sa Taiwan. Arangkada Balita! Maidagdag lamang natin dyan, mga katodos, yung kabilang po sa maaari pong ipaabot na tulong ng Pilipinas, yung pagpapadala po ng rescue mission dyan po sa Taiwan. Kabilang po yung team na ipinadala po natin doon sa Turkey. Kung inyo pong mababatid na nagpadala po tayo ng rescue mission dyan po sa Turkey sa pangunguna po ng MMDA. Bilang po dyan yung disaster agency expert, Dr. Den, si Dr. Ted Esguerra, na kabilang po sa team na ipinadala doon po sa Turkey. Actually, nagsishare nga kahapon sa Facebook si Dr. Ted Esguerra. Akala ko nga nandun siya sa Taiwan kahapon, si Dr. Ted Esguerra. Opo, mga katodos, kung kayo po, mga nakikinig, mga nanonood po dyan, mga Pilipino sa Taiwan, pwede po kayo magpadala po ng mga mensahe, mga komento. Grabe, no? Yung kahapon po, magnitude 7 iba-iba 7.2, 7.4, 7.5, no? So, napakalakas po talaga. Kung inyo pong maaalala, sa mga hindi pa siguro naabutan, mga pinanganak noong year 2000, hindi pa ninyo siguro naabutan, no? Talaga hindi nyo pa naabutan. Yung malakas na lindol sa noong 1990, di ba? Halos ganyan din ang ang naalog tayo no, grabe, no? Magnitude 7 point ano ba 'yun? 3, 7.4. Halos ganyan kalakas. Oo. 7.5 din. Ganun ba kalakas 'yon? Oh, pero ang lakas talaga noon Yung sa Baguio, 'di ba? Tapos sa Nueva Ecija, sa Pangasinan, sa Dagupan, 'di ba? May mga ganyan po ang senaryo. Oo. Ganyan. Tama ba, Dr. Esguerra? Oh, 1990, kung di ako nagkakamali, August ba yun? July. Ang mga ganong panahon. July, August yun 1990, mahigit 1,000 ang patay nun. July, tama, July yun, di ba? So, napakarami po ang iniwan pong pinsala rin nun, no? Sa Metro Manila rin, sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, yung isang yung building ng mga estudyante, yung school, gumuho, di ba? Christian College yun, di ba? Asan ka ba nun? Sa kabila ka nun? Sa kabila ka nun. May kulot-kulot ka pa nun, grabe, oo. Pero talaga sobrang lakas po nun. Pero itong sa Taiwan, yun po ang nakikita ko na maaari po nating ipadala na tulong. Yung rescue mission dyan po sa Hualien County. Yan po ay nakaharap sa Pacific Ocean, yan pong lugar na yan. At meron din po mga Pilipino na naapektuhan at kabilang na nga po dyan, ito pong susunod po nating istorya. Si Alex Chua, ibinahagi po niya ang kanya pong naging karanasan nang tumama ang magnitude 7.2 na lindol dyan sa Taiwan. At sa panayam nga po ng DWIC, sinabi ni Chua na isa pong Pinoy entrepreneur sa Taiwan na nasa bahay siya nang mangyari ang malakas na pagyanig na siya po ay nasa ika-18 palapag po ng building. Nagdulot niya ng takot sa maraming Pilipino doon
ang naturang pagyanig kaya't naglabasan ng mga ito mula sa kanila po mga tahanan at pansamantalang nanatili sa mga open grounds. Nasa 18th floor ako, no, sa bahay. Pero hindi ako natakot. Naramdaman ko yung lindol ay galing sa ilalim, pataas, akit baba, magdating. Oo, sabi ko, iba ito, iba ang dating. Kaya sa 25 years na nangyari, bali 25 years ago, yun ang na-experience ng mga Taiwanese. Okay. Ito, after 25, ito ay mga kabataan, naramdaman nila lindol. Ayon pa kay Chua, dahil sa malakas na lindol ay naapektuhan ang mga linya ho ng tren na nataon na nangyari sa panahon po ng paggunita sa mga yumao. Sila po ay ginugunita po nila yung meron po silang araw ho ng mga patay dyan po sa Taiwan. Bali ang holiday dito hanggang linggo. Marami sana mag-uuwian. Dahil sa nangyari na yan, maapektuhan ng kanilang pagpunta doon sa mga patay. Yan po ang tinig ni Alex Chua, isa pong Pinoy entrepreneur sa Taiwan sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Ito bago tayo magtungo sa mga report, may nag-comment dito si Cathy Dizon. Good morning po, sobra lakas at taga-Taiwan ito. Taga-Hualien pala siya, no? Akala ko di na ako makauwi ng buhay. Thanks God. At salamat naman at ligtas ho yung ating mga kapwa Pilipino dyan po sa Taiwan. Yung mga nagtatrabaho dyan po sa yung mga semiconductors, diba? O sa mga microchips, karamihan dyan sila nagtatrabaho. Opo. Maraming salamat Cathy Dizon wala po dyan sa Hualien, Taiwan. Samantala, sa oras na 11 na sandali makalipas na ang alas 5 ng morning, tanggap po tayo ng ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Solusyon sa matinding traffic sa Metro Manila na talakay sa full cabinet meeting sa Malacanang. Ano kaya mga inilatag Patrol 13 Gilbert Perdes? Patuloy na naghahanap ng solusyon ng pamahalaan para matugunan nga ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Kabilang daw ito sa natalakay sa ikinasang full cabinet meeting sa Palasyo ng Malacanang kahapon. Ayon sa PCO ay kabilang nga daw ito sa tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit limitado pa ang inilalabas na impormasyon ng Palasyo hinggil sa nasabing usapin. Nabatid na nanguna sa listahan ng worst traffic in the world ang Metro Manila noong 2023. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ito, tanggap po tayo ng update kaugnay po sa lindol sa Taiwan. Pagkakaroon ng mekanismo upang bigyan ng impormasyon ang mga pamilya ng mga OFWs sa Taiwan, iniapela. Detalye naman mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Hinikayat ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman at Kabayan Party List Representative Bronsalo ang Department of Migrant Workers at OWA na bumuo ng mekanismo para mabigyan ng sapat na impormasyon ng pamilya ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan. Bukod pa rito ang pagkakaloob ng tulong sa mga OFWs na naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Taiwan kahapon ng umaga. Naniniwala ang kongresista na kailangan ng aktibong pagmonitor sa sitwasyon ng mga Pilipino mula sa hanay ng DMW at OWA, katuwang ang Manila Economic and Cultural Office o MECO. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, Pangulong Marcos nagtalaga ng mga bagong opisyal sa 10 ahensya ng gobyerno. Ano kaya mga ahensya at sino-sino yan? Nagbabalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Naglabas ng listahan ng Malacanang ng mga bagong opisyal na bubuo sa pamunuan ng Department of Agrarian Reform, DAR, Department of Finance, Department of Health at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sa DAR, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Penelope de Ausen bilang Provincial Agrarian Reform Officer 2 habang Undersecretary naman ng DOF si Renato Rasidia Jr. Sa DOH naman,
hinirang ng Presidente si Lester Tan bilang Director 4 habang si Maria Teresa Inigo ay pinwesto bilang Director General naman ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare na nasa ilalim mo yan ng DOH. Sa Office of the President naman o OP, niluklok din ni Pangulong Marcos si Antonio Tabora Jr. bilang Assistant Secretary kasama ang dalawa pang mga opisyal. Naglagay din si PBBM ng 7 miyembro ng Board of Directors ng Land Bank Securities Incorporated na nasa ilalim ho yan ng DOF. Samantala nagtalaga rin ang presidente ng mga bagong opisyal ng DepEd, DILG, DOTR, DOST, NEDA at National Commission on Muslim Filipinos. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang balita, ito sa mga nagtatanong po sa mga para ho sa mga estudyante, nadaragdagan pa ho mga paaralan na lumilipat sa alternative delivery mode dahil sa tumitindi pong init ho ng panahon. Batay sa pinakuling datos ng Department of Education, naabot na sa 4,000 eskwelahan sa iba't ibang rehiyon ang nagpatupad ng ADM. Kaugnay nito, pumalo na sa 1.3 million ang mga estudyanteng apektado ng class suspension, yung particular po yung face-to-face classes. Nabatid na pinayagan ng kagawaran ang mga opisyal ng paaralan na magpasya kung kinakailangan nitong lumipat sa AMD dahil po sa tumitindi at nakakapasong init po ng panahon. Arangkada Balita! And speaking of klase, alamin po natin ang update mula po dyan naman sa lalawigan ng Bulacan. Mula kay Kakang Louie Angeles. Kaka, Yes, magandang umaga Kaka. Nanawagan si Governor Daniel Fernando sa lahat ng punong lungsod at punong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga municipal disaster ay mag-monitor sa tunay na kalagayan sa kanilang nasasakupan at ipadala agad ang kanilang situation report sa PDRMO o makipag-ugnayan sa tanggapan ng punong lalawigan kung sakaling may nangangailangan ng tulong dahil na rin sa patinding init ng panahon. Sa inilabas na Memorandum 0403-2024-148 ni Governor Daniel Fernando kahapon, April 3, na ngayong April 4 at hanggang April 6, 2024, inutos din ni Governor sa DepEd Bulacan ang pagpapatupad ng online class o modular distance learning sa lahat ng antas na pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan. Ito ay patungkol sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na sa mataas na temperatura na umabot sa mula 39 hanggang 41 degrees Celsius at ito ay nararanasan na nakaapekto sa buong lalawigan at kaya naman nananawagan din ang DepEd sa mga magulang ng mga batang mag-aaral na dobling ingat at laban sa init ng panahon. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol, Louie Ales para sa Impila Metro Dulakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! unang bugso pa lamang po ng mga pagulat mula sa labas ng Impila. Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala. Oras 26 na sandali makalipas ang alas 5 na ng morning. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Alright, tayo muna sa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Good morning po sa mga guro at siyempre good morning din po sa mga magulang. Good morning din sa mga estudyante na nag-aabang din po ng anunsyo ng kanila po mga paaralan o kaya ng kanila po mga LGU. At para po pag-usapan yung issue po na yun, lalo na po sa nararanasan pong init po ng panahon. Actually, marami na po ang mga paaralang nagsuspende po ng klase at mahigit 1.3 milyong mga mag-aaral na po
ang apektado po ng mainit po na panahon. Nasa kabilang linya po natin ng komunikasyon ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition na si Ginoong Brenjo Basas. Magandang umaga po, Chairman. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Yes, magandang umaga po, Sir Drew, at sa lahat ng nakikinig sa atin po ngayong umaga. Opo, mukhang kayo, may pasok ho ba kayo ngayon, Chairman? Wala ho bang anunsyo sa inyo pong paaralan? Ang Caloocan City po may pasok na although yung division office no, in coordination with our LGU ay planning no, to implement adjustment po no, by coming days po. No? Nagkakaroon kami ng adjustment so mukhang magiging 2 araw na o 3 araw lang ang pasok namin. No? At umaga lang, walang hapon. Ganyan po. Walang hapon, ganon. Oh, Opo. kasi sobra init. Ako, curious lang ako, Chairman. Ano ho ba ang mga nagpatupad na ho ba ng mga polisiya, mga pagbabago, particular, dyan po sa inyo pong school? Halimbawa, sa pagsusuot ng uniform ng mga estudyante, ng mga guro, kailangan ba yung komportable sila? Kasi sobra talagang init, Chairman, pagpatak ng bandang, actually, alas 8 pa nga lang, mainit na what more pa yung tanghali, di ho ba? Yes, sir. No? In fact, noon pa pong una pa lang, no, nung Martes, Lunes, no, ay nagsabi na yung aming punong guro, no, kinabukasan ay maaari nang hindi magsuot ng uniforme ang mga teacher sa amin. Even yung aming mga mag-aaral, ano po. And then, nung Martes din, naglabas din yung ating regional office ng DepEd NCR ng another memorandum, regional memorandum, na pinapayagan na no, sa buong Metro Manila na hindi mo na mag-uniform basta magsuot lamang ng maayos na damit at meron ding description ng po pwede. No? In fact, that memorandum also ay sinabi rin ng aming regional director, Director Andayan, no? Na hanggat maaari mag-provide ng tubig na inumin no, Oo, sa ating mga eskwelahan no, for our teachers and students. And lastly, ay binigyan din ng kapangyarihan. It was, again, a reiteration of the earlier pronouncements from DepEd that school heads no, and schools division superintendents are actually empowered no, to adjust no, their class no, schedules no, based on the necessity or when there is a necessity no, kaya po yun din po ang ginagawa ngayon sa buong Metro Manila more or less no, kaya po talagang marami po sa atin sa NCR ang medyo nagbabago no, this week na nagbabago na next week perhaps. At sa buong Pilipinas po no, marami, Sir Drew. Dapat la ang DepEd ba may nilabas na ba mismong pamantayan ng DepEd yung mismong galing ho sa kanila pong kagawaran o ipinapaubayan nila ho doon sa mga school division office, Chairman? Meron na po tayong, in fact, marami na po tayong nilabas no, ang DepEd. No? Ang, kumbaga, ang pinaka-mother memo nito ay yung DepEd Order number 37 yung mother memo. 2022. No? Opo, na kung kailangan ay pwede talaga. No? Ito si guidelines, no? Na para doon sa mga class suspensions, no? And then last year naglabas din ulit na specific no, dito sa heat index, no, na pag nabot to certain level no pa heat index at forecast no, by Pag-asa no, o based on the forecast sa Pag-asa ay suspended ang face-to-face classes, no. At kung wala namang forecast pero talagang the school heads no deem it necessary no to shift to distance learning or other alternative modalities. Lalo yung panghapon. Pardon, sir? Yung panghapon, lalo yung panghapon, Chairman. Yes, sir. Yes, sir. Ngayon, based doon sa ating mga namomonitor, talagang inalis na no, yung mostly yung panghapon, like for example in Valenzuela, no, kahit may class sila ng umaga, walang hapon, ano. Muntinlupa, ganun din po, no, and then of course no, yung dito sa Caloocan, ano, yung sakasakali. And the other LGUs naman po talagang totally wala, no. And case-to-case basis, on a day-to-day basis din po ito, no, hindi kasi isang depende kasi sa lugar. Diretso, po. Opo, Chairman, bukod doon sa yung mga inilabas ho
Na panuntunan po ng DepEd, siyempre dito na po papasok yung issue pa rin po doon sa pagbabalik po natin sa dati pong school year, June to March. Ano na hong update po doon? Kakayanin ba this year or next year, Chairman? Yes, no, yan po yung pinakamalaki, no, at strategic, no, na aming panawagan, no. Unfortunately, no, Sir Drew, mukhang hindi talaga yan kakayanin, no. Kasi this year, we only have 2 weeks, 2 months, no, April and May. Unfortunately, ito yung hottest months, no. Tapos mag-open ng next school year, 2024-2025, mag-open ito ng July 29, as per DepEd, no, DepEd's plan. Tapos magkasara ito ng May 16. So sabi namin, kung magkasara ng May 16, 2025, ganun din. We'll still suffer, no, yung April and May. So nananawagan kami ngayon sa DepEd, no, na kung maaari, no, ay ikat na yung klase, no, ng April, no, mid of April 2025, no. Nang sa ganyan, hindi na mag-suffer yung mga bata, no. So half month, no, 15 days, that's only 2 weeks, no, na lamang, no, na papasok yung mga bata, and April 2025, no, after all, yun naman ay yung last, yung remaining 2 weeks na yan, mangyayari yan, accomplishment na lamang, no, ng mga end of the school year, no, requirements or activities, no, graduation din yan, no. So baka yun na lang yung huli, no, at sana kung pakikinggan tayo ng DepEd, yung April 2025 na yan, no, yan na lang yung pinakahuli, no, na mararanasan natin na may pasok na April at na April, no, kasi definitely wala nang May yan, no, kung pakikinggan tayo ng DepEd. We hope the DepEd will consider this kasi, Sir Drew, no, yung plano ng DepEd aabot pa ng school year 2027-2028 bago tayo bumalik sa punto mo. Magtitiis pa kayo sa init nun, Chairman. So, kasi, siyempre, taon-taon naman, may tag-init naman, di ba, Chairman? So, ito, nakikita nyo solusyon para humaibsan kahit paano yung nararanasan po ng ating po mga estudyante, mga mag-aaral na matindi pong init. Talagang nakaka-suffocate naman ho kasi kung ilan ho kayo sa loob ng silid-aralan, kung 50 kayo, tapos dadalawa lang ang electric fan, ibang usapan na ho, matindi ho yan, di ho ba, Chairman? Tama po yan, ano, yung talagang yung ating ilan yung pagkakagawa ng ating mga classroom hindi talaga siya conducive. No? Plus, wala naman tayong available, no, na system ng ventilation. No? Kaya tama po yan. Sana po pakinggan tayo dito ng DepEd. And of course, no, we appreciate naman, ano, the gesture from the Department of Education, ano, last January, no, nung sila ay nag-commit, no, na i-reduce na yung ating school days, no, for this school year, no, 2023-2024, and then magsimula na yung gradual, no, na revert to old school calendar. Pero sa amin, wag na natin gawin gradual, gawin na natin yung sana, no, drastic. Kung kaya. No? Kaya, kasi ganun din, nauubos din yung class days natin sa pag-shift doon sa blended or learning. Learning, itong distance learning. Pati ALS, no? Ganun din, no, na uubos din, no. So, ganun na lang, no, ipaagay na lamang natin, no, yung pagdeklara ng bakasyon, no, next school year 2024-2025. At Chairman, hingin ko lamang po yung reaction ninyo dito kahapon kasi sa kapihan dyan sa Maynila. Sabi ni House Committee on Basic Education Chairman at Pasig City Representative Roman Romulo na yung mga classroom daw po natin, ang kailangan daw ho yung mga itatayong classroom kahit paano, yung disenyo, may ventilation, dapat ho maayos. Hindi daw ho, hindi ho handa yung atin pong mga paaralan, lalo yung mga classroom, sa ganito pong klase po ng panahon, yung sobrang init po ng panahon na nararanasan po natin. Dapat daw hong i-retrofit yung mga school, mga silid-aralan para po maging mas climate resilient. Anong reaction nyo doon, Chairman? Yeah, we agree, no. In fact, yan din naman yung sinabi po namin even last year, no, nung una natin naranasan, no, na magkaroon ng klase ng kabinet tayo. Because 2023 po was the first year, no, na meron tayong klase sa history po ng edukasyon natin, ano po, no.
at least itong recent history natin, ano po, no? So, nakita natin yung epekto no? At ang ilan sa aming mga panukala nun, talagang ayusin natin yung classrooms natin, ano? Yung mula dun sa construction, ano? Sa architectural design po nito and everything. Kaya pang no? lahat ipa-aircon, Chairman. Yeah, kasama Kaya? yun, no? Meron nga sa aming natawa nun, no? Kasi bakit daw kami humingi ng aircon, no? So, hindi naman yan ambisyoso. No? Bakit hindi natin pwedeng bigyan, Pero ano? naka-solar Pero dapat syempre, yun. mahabang usapin yan at magastos, no? So, might as well, sabi namin, ibalik na lamang natin, ano? Doon sa original natin na school calendar calendar. para hindi tayo namang problema ng ganito po. No? Oh, So, kasi usually sana, naman, no, di ba? ay makita rito. Opo. Pag ganitong panahon naman, nakabakasyon talaga yung mga bata, di ba? Ang pasok talaga is June. Opo, no, cultural din ito, no. Alam mo yung like last week, no, nagdiwang tayo nung Holy Week, di ba? Normally yung Holy Week naman po it falls on Bitin April, ba kayo sa Holy no, Week, Chairman? Pardon, sir? Bitin ba kayo sa Holy Week break? Parang wala kasi yun yan. Parang wala. After Holy Week, may pasok pa, di ba? Oo. Alam mo kung ang nangyari dyan, nandun tayo sa normal, doon sa old school calendar natin. Since nasa huli ng Marso, nasa huling mga araw ng Marso, nag-fall yung Holy Week, no? Normally, bakasyon na yan. Na ganun po, no, yung unang panahon, dati, no? At kung minsan pa, kasi ang Holy Week kasi, ano yan, fluid yan, di ba? Nagbabago yung araw yan, di ba? Nagbabago. Pag pumapasok naman yan ng, let's say, second week ng April, no? Or first week ng second week ng, I think, the third or third week ng March, no? Ay bumabalik tayo, no? After Holy Apo. Week, no? Pero minsan lang yun, no? Mas madalas talagang after yung Holy Week, ayan ay tapos na rin yung klase natin. That's one of the reasons, no? Cultural, no? Yan din yung bakasyon, eh. Diba, mahirap naman mag-swimming ng ng June at July dahil tag-ulan, ano? May mga ganun po, no, na dapat i-consider po, no? At yung ating mga DepEd activities din, even yung palaro, di ba? Yeah, Yung just- National Festival of Talents, no? Ayan ay naka-schedule, no, ng Abril at Mayo. Kaya po talagang walang lahat ng arguments, no, ay matibay, no, para ibalik yung June to March, June to March calendar. na dating school calendar. Chairman, baka meron pa ho kayong mga karagdagang mga panawagan sa mga kapwa po ninyo guro, mga estudyante or mga magulang, and of course, mga DepEd officials, sa mga mambabatas na rin po, Chairman. Yeah, opo, no, doon po sa ating well, we have enough laws, no. I think, no, that pertains to school calendar, no. Masyadong yan, no, may leeway yan dyan ang DepEd, no. Ang DepEd talaga ang magpapasya, no, ayon sa batas, Yes. no, kung kailan magbubukas ang klase at magsasara, no. Of course, no, kami ang amin lamang naman pakiusap, no, sa ating mga field officials sa Department of Education and even our LGUs, no. I-consult naman, no, yung mga teacher kapag meron po kayong gagawin na adjustment kasi yung mga teacher po talaga natin, sino nakakaalam, no, nung Nabibigla yung mga practices, teacher. Exactly. At yung ang dapat gawing scheme, no, para naman kasi pag nag-resist yung teacher, nag-react yung teacher, nagka-problema rin tayo, no. At siguro ito, Sir Drew, no, paalala lang, no, sa mga DepEd field officials, no, pag dineklara na suspended ang face-to-face classes, kasama yung teacher dyan. May mga report kasi na natanggap, no, na walang face-to-face classes. Pero yung teacher, nag-require pa rin pumasok. It defeats the purpose, the very purpose of that DepEd order, no. Ang DepEd order, ang purpose niyan, no, ang intention niyan ay ingatan yung mga bata, yung mga personnel ng eskwela, including our teachers, of course. Alright, sige po. Chairman, marami pong salamat. Well said po. Magandang umaga at mainit na umaga pala sa mga kapwa po ninyo, guro. At ingat po kayo, Chairman. Marami pong salamat. Yes, sir. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas, ang inyo pong napakinggan. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Oras 5:49. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Right, yapuno natin ang pag-uulat mula sa probinsya.
Tao dyan sa Southern Tagalog, mas malalim na investigasyon kaugnay po sa banggaan ng barge at ro-ro vessel sa Batangas. Sasagawa ng Philippine Coast Guard. Detalye hatid po yan ni Ron Lozano. Drew, mas malalim pang investigasyon ang nais ng Philippine Coast Guard sa nangyaring banggaan ng isang ro-ro vessel at isang barge sa bahagi ng San Agapito, Isla Verde, Batangas. Ganap na 1:45 ng madaling araw noong April 3, 2024 kahapon. Isang pasahero naman ng MV Pascat M19, isang ro-ro vessel galing Batangas, papuntang Mindoro ang nasugatan. Batay sa report ng Coast Guard Southern Tagalog, galing ang MV Pascat M19 sa Batangas Port papuntang Mindoro. Nang makambanggaan nito ang barge Krisa Rica, may kargang 300 sako ng semento, habang hila-hila naman ang motor tug Migi na may 17 kataong onboard. Nasira naman ang huling kanang bahagi ng MV Pascat M19, habang nagalusan naman ang unang kaliwang bahagi ng nasabing barge. Isang Jefferson Vizca, 26 years old, residente ng Santa Fe, Romblon at sakay ng ro-ro vessel, ang nasugatan sa itaas na kanang bahagi ng kanyang mata at galos naman sa bibig na mabilis namang dinala sa pagamutan makadaong itong ro-ro vessel sa Calapan Port. Agad namang nag-utos itong si Admiral Ronnie Hill Gavan, PCG Commandant, ng mas malalimang investigasyon kung paanong nangyari ang banggaan at kung alin ang bumangga sa barge o di kaya ay sa ro-ro vessel. Nailigtas naman ang mga sakay ng passenger vessel na MV Pascat M19 na maluwalhati namang naidaong sa Calapan Port. Ayon sa Coast Guard, magpapatuloy ang kanilang investigasyon sa naturang aksidente sa dagat. Mula Batangas, Ron Luzano, nagulat para sa impilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa mapabalita, nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa unang bahagi ng taon sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon at nagpapatuloy na anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, umabot na sa 47 pesos hanggang 57 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Umaasa rin si Laurel na magsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas sa pagtatapos ng Mayo. Arangkada Balita! Samantala, bigo pa rin maaresto ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Sa kabila ito ng warrant of arrest na inilabas ng Davao City RTC Branch 12 sa kasong child abuse at sexual abuse. Tiniyak naman ni NBI 11 Director Torny Arcelito Albao na magpapatuloy ang kanilang paghahanap sa nasabing religious leader hanggang sa maibalik nila sa korte ang nasabing warrant. Samantala, nahuli naman ng NBI ang isa sa mga akusado sa kasong child abuse na si Crescente Canada sa bisa ng warrant of arrest ng RTC Branch 12, habang dalawa pang akusado na sina Pauline Canada at Sylvia Semañez ang nakapagpiyansa na matapos ngang sumuko. Arangkada Balita! Alright, ihabulo natin ang isa pang pag-ulat mula sa Bicolandia ni Melvin Machado. Melvin. Okay po sa supply ng kuryente dyan po sa Bicolandia, Melvin. Sasabayan ng mahaba-habang power interruption ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative ang malinsangang panahon sa lungsod ng Naga at Karatig Munisipyo. Magsisimula ito sa oras ng alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ito'y para bigyang daan ang corrective and preventive maintenance ng Del Rosario 220 MVA Power Substation. Apektado nito ang ilang barangay ng Naga City at mga barangay ng mga munisipyo ng Pili, Milaor at Minalabak area. Maliban pa ito sa momentary shut-off sa oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 8:15, kung saan mas malaking bahagi ng lungsod ng Naga ang apektado at mga barangay ng bayan ng Milaor at Minalabak, Camarines Sur. Makikisabay din ang momentary shut-off ng NGCP sa oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 10:30 ng tanghali para sa connection of Calabanga Renewable Energy Incorporated Solar Power Plant. Apektado naman ito ang natitirang bahagi ng lungsod ng Naga at buong munisipyo ng Kanakman, Magarao, Bumbon, Calabanga, Tinambak at Siruma, Camarines Sur. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada
balita. Alright, yan po ang kabuuan ng Arangkada Balita ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Susunod na po ang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. Muli po, sa alam po ni Judith Estrada Larino, ito po yung lingkod Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live